Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ninyo ang katabi ninyo ng magandang tanghali? Mga kapatid, hindi natin makakaila na sa buong pagmimisyon ng Panginoon, laging niyang bit-bit at daladala ang pag-ibig ng Diyos. Sa kanyang pagpunta sa iba't ibang nayon, sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa kanyang pagpapatawad sa mga makasalanan, sa kanyang pagpapalayas ng mga inaalihan ng masamang espiritu, sa mga taong kanyang pinapagaling, lagi niyang sinasalamin ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, lagi niyang ipinapaintindi sa mga tao na ang kanyang pagkilos at paggawa ay nagmumula sa kanyang amang nasa langit. Pero mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, ang mga Pariseyo ay tila naghahanap ng tanda, naghahanap ng isang milagro na gustong may pakita ng Panginoon. Sa madaling salita, bulag sila sa pagmamahal na ipinapakita ng Diyos. Bulag sila sa pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus na ipinaparamdam sa kanila. Bakit sila bulag? Dahil kulang sila sa tiwala. Bakit sila bulag? Dahil kulang sila sa paniniwala sa kapangyarihan ni Jesus. Mga kapatid, may mga pagkakataon din sa buhay natin na para tayong mga Pariseyong tila naghahanap ng tanda mula sa Diyos. Ngunit kung bubuksan lang natin ang ating mga mata, kung bubuksan lang natin ang ating mga puso, mapagtatanto natin na kailanman ang pagmamahal ng Diyos ay tunay na sumasa atin. Maraming pagkakataon na sa pang-araw-araw nating buhay, nakakaharap tayo ng mga pagsubok, nakakaharap tayo ng mga hinagpis, nakakaharap tayo ng mga problema. Kaya nga minsan, tatanungin natin, nasaan ang Diyos? Nasaan ang mahal na pong Jesus Nazareno? Pero baka hindi lang bukas ang ating mga puso. Baka hindi lang bukas ang ating mga mata. Buksan po ninyo ang inyong mga puso. Buksan po ninyo ang inyong mga mata. At makikita po ninyo
na kailanman ang Diyos ay hindi lamang isang tanda, kundi ang Diyos, si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ay buhay na presensya sa ating mga sariling buhay. Hindi lang tanda si Jesus, bagkus si Jesus, sa kanyang pagkilos at paggawa sa ating mga sariling buhay, ay buhay na presensya. At paano natin mabubuksan ang ating mga mata? Paano natin mabubuksan ang ating mga puso? Simple lamang po, magtiwala. Ang mga taong naghahanap ng napakaraming tanda ay ang mga taong nawawalan ng tiwala. Pero kung makikita lang natin ang kakayanan ng Jesus, ang kakayanan ng mahal na pong Jesus Nazareno, mapagtatanto natin na buhay ang kanyang presensya sa ating mga sariling buhay. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hindi lang nawa natin makita na ang pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay isang tanda ng pagmamahal ng Diyos. Bagkus mapagtanto natin sa pagtanggap natin ng Eukaristiya, sa pagtanggap natin ng katawan ni Jesus, mapagtanto natin na siya ay kapiling natin, buhay at hindi lamang tanda. At kung siya ay buhay at hindi nananatiling tanda, ano ang hamon sa atin? Magtiwala. Dahil alam natin na sa ating pagtitiwala, nandiyan ang Diyos, nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno na hindi magpapabaya. Amen.